January 1, araw ng Miyerkules, 5:51 ng hapon. Bumiyahe tayo. Ito nga pala si Madam dito is pangalawang booking natin dito. Pick up po dito sa Baclaran, papuntang Port State. At dito nga si Madam ay pasakay na ng motor. At nung makasakay nga si Madam at agad naman kaming umalis. Dito nga pala ay binati ko pala si Madam ng Happy New Year dito, no. At dito nga habang binabaybay namin ni Madam ang kahabaan ng Quirino papunta sa kanyang draft application, may pangyayaring hindi inasahan dito. At kung mapapansin yung kutsi nasa left side ko, kakanan yan kaya nagmarahan ako ng takbo. So dito na nga nangyari. At dito nga may sumalpok sa likuran ko, kaya nagulat ako dito. At dito nga agad bumaba ang aking pasahero. At tinignan nyo yung nangyari sa likuran. So ayun nga, yung driver ng motor doon sa likuran ko, nadagaran ng kanyang motor kaya di agad makalis. Kaya pati ako nahirapan ako sa motor ko kasi tumagilid. Di ako makababa. At nung nakatayo na nga yung driver ng motor, at doon na ako bumaba at kinausap siya kung anong nangyari. At dito nga, pagkababa ko, tinignan ko yung damage ng motor ko sa likuran. At buti na lang ang naging damage lang ng aking motor is yung plaka lang natupi. Tinanong ko si kuya dito kung di niya panapansin yung kotse na kakanan. So ang sagot niya nga sa akin, nawalan daw siya ng balanse kasi iniwasan niya yung palalim na kalsada dun sa gitna. Kaya dun siya sumalpok sa akin. Kaya sana naman itong mga bambutas ng kalsada, baka yun naman sana iwanan, ibalik nyo rin sa maayos ang kalsada para iwas na rin disgrasya sa mga rider. Napapansin ko kasi halos buong Maynila ganyan ang nangyayari sa kalsada. Binubutasan, iniwanan, di naman maayos sa pagkabalik. Nagiging cause din yan ng aksidente ng mga rider madalas. Lalo na pag maulan, madilim ang kalsada, hindi mo talaga makikita yung mga palalim na kalsada. Sana mabigyan din itong pansin, no, yung mga gumagawa dito na binubutasan yung kalsada, iniiwan, hindi naman binabalik ng maayos. So mabalik tayo, no. Dito nga ay tinanong ko si tatay kung wala bang masakit sa kanya kasi nga nadaganan siya ng motor niya. At yung angkas niya, anak niya pala yun, tinanong ko rin wala bang masakit kasi tumilapon daw yun, yung sabi ng nakasunod sa akin na bike. Pati yung si Isko, tinanong ko na rin kung okay lang ba, okay lang naman daw sila. So dito nga ay kinausap ko si tatay kung ano bang pwede niyang gawin dito. Dahil naisip ko rin naman si tatay dito is biktima lang din ng kalsada natin na hindi maayos sa pagkabalik ng mga gumagawa dito. So dito nga, yung nakasombrero na yan, yan yung nakakita nung ano talagang nangyari kasi siya yung nakasunod din sa akin. Kasi kung di daw siya nakagilid, siya daw yung sasalpukin din ng motor. Buti nga daw nakagilid siya. Kaya yun na, kinakawento niya sa akin na iniwasan nga daw ni tatay yung malalim doon na kalsada sa gitna, kaya nawala ng balanse, kaya sumalpok sa motor ko. So dito nga, dahil nagbend yung plaka natin, tinanong ko si tatay kung magkaanong kaya niyang ibigay para dito, kasi ang hirap talaga nito ayusin kasi nagbend. So sabi ni tatay 100. Sabi ko sa kanya baka pwede niyang gawin 200 kasi mahal din yung ngayon ng plaka paggawa. So dito nga inabot na tatay sa akin yung 200. So pagkatanggap ko nga ng pera ay bigla akong nangawa kay tatay dito. Gusto ko sanang ibalik guys, pero di ko na lang ginawa para magsilbing alaala rin sa kanya to na sa kalsada is talagang doble ingat, lalo't hindi natin kabisadong kalsada. Kasi yung kalsada natin ngayon dito is pumapangit na talaga dahil dyan sa mga gumagawa na yan. Dito nga ay nagkausap na rin kami ng tatay at humingi siya sa akin ng pasensya dito. At sabi ko lang okay lang naman yan kasi sa totoo lang talaga is biktima lang siya dito ng ating kalsada dito. Kaya thanks God dahil hindi mo pa rin kami pinabayaan at ganito lang nangyari sa amin, hindi malala. At sana po ay lahat po ng rider God is gabayan nyo po, ilayo nyo po sa anumang uring kapahamakan, lalo na sa mga ganitong sitwasyon sa kalsada.
So dito nga guys is nilapitan ko dyan si tatay kasi ayaw mandar yung motor niya. So sinubukan ko, ayaw talaga. Kaya sinilip ko yung spark plug niya. Yung pala natanggal kaya ayaw mandar ang motor niya. Kaya nung pagkabalik ko, yun, umandar na yung motor niya. At sabi ko sa kanya mauna na siya umalis. So sana guys ma-share na itong video na ito, no, para mabigyan naman ng pansin yung sitwasyon ng kalsada ng Maynila, kung ano nang nangyayari, para maiwasan ng mga ganitong aksidente, no. So yun lang, thank you for watching po. God bless to all, mag-ingat palagi, ride safe.